Verse 18, 19, and verse number 20. Matthew 28, verses 18 to verse number 20. Okay, all together please. Verse 18, read. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Let's pray. Lord, thank you for this evening. Salamat, Lord, sa mga testimonies, mga victories nga na-experience sa mga brethren. Most especially, Father, for the privilege makashare sa imo pulong, that is our greatest desire and goal, Lord. Nga whenever there is an opportunity, amon gid Lord i-share ang imo pulong sa ang kaluwasan. Whether mamati sila hindi, ang amon part, Lord, is to inform, to warn them that, Lord, there is a simple plan of salvation nga gihimo, gi-prepare, gi-offer ni Jesus Christ to those people who trust sa ila salvation pagi sa finished work ni Jesus Christ. Tonight, Lord, as we proceed sa amon nga lesson, we pray na ikaw bulig nga maintindihan namo ang subject nga amon pagtunaan sa mga gabi, ma-differentiate namo, Lord, ano ang gospel, ano ang commission nga para sa amon nga panahon. Para proper ang amon pagsuluwining, proper amon pag-intindi, Ginoong Dios, about sa ginatawag Great Commission nga subong, Lord, famous, popular, ginagamit sa mga missionaries. And help us, Father, nga ini nga mga bagay maritin sa amon mga kasing-kasing kag hunahuna, kag magamit namon, especially, Lord, sa pag-share sa gospel. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, and please be seated, okay? Now, tonight, ato i-discuss ining ginatawag Great Commission. Although wala ka mabasa dira sa Bible nga Great Commission, but maybe kadamuan sa ato, nabatian nato na. Kag even sa aton sadto diri, naga-practice kita, nagagamit kita sang term nga Great Commission. So aton intindihon, Brad, kung ini bala nga commission para sa aton. Kag amo ba ni nga commission ang ginsugo sa body of Christ. Okay, so importante di siya nga subject nga dapat naton maintindihan. Now, imo studyhan, ini siya ang account nga sa diin si Jesus Christ the resurrect, no? Halin sa iya nga pagkapatay, no? And then aton makita nga may mga nagdalaw, may mga gusto tawag sina, i-deny nila ang resurrection ni Jesus Christ. In fact, may ginatawag diri nga bribery, nga gusto nila bayaran tong mga chief priest, bayaran nilang mga sundalo, hatag silang kwarta para i-deny nila nga walay resurrection na tabo. Pero kabalo kita nga amo na ang work ni Satan nga dili ma-proclaim nga si Jesus Christ was resurrected from the dead. And here's sa final chapter, aton makita nga gintapok ni Jesus Christ iya nga mga disciple. And this time, wala na si Judas, kay patay na si Judas, kay na-resurrect na si Jesus Christ, so 11 na lang sila. So dito sila sa mount, and then gihatag ni Jesus Christ ang iyang final na tawag sina, marching order. Okay? Nga amo na ni siya ang verse 18, 19, and 20. So ang very famous gid, amo ni ang verse 19 and 20. O sining diri, go ye therefore and teach all nations. Bago nag-ascend si Jesus Christ, nagbalik sa langit, nagbalik sa yamay, amo ni ang iyang final instruction sa iyang mga disciples. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Teaching them to observe
Take note, observe all things, whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Now, modern Christianity boldly claims we're fulfilling the Great Commission. So sa aton panahon subong, amo niyang famous, mga missionary, pastors, amo niyang ginagamit, Great Commission, Matthew chapter 28. Pero aton lantawon, aton i-compare, okay? But when you actually compare that Jesus commanded in the 4 Gospels to what churches practice today, you quickly realize something shocking. Kung imo studyhan gid, halin sa book of Matthew until sa book of John, ning gitawag nga Gospel book or 4 Gospels, aton makita, kag imo ma-realize, compare kay Apostle Paul nga Gospel, mga auto, they don't preach the same Gospel. Now, kining ila ginaklaim nga Gospel o Great Commission, kung imo lang taon karon, nahulog siya nga hybrid. Gimix ang grace gospel o ang kingdom gospel. No? Nahalo. Okay? So, ato na isa-isahon later. So, ato makita, ma-found out naton na ining Great Commission nga ginaklaim sa kadamaan, they don't preach the same gospel. Amo nang una naton manotice. Number 2, they don't follow the same instruction. Why nasunod ang instruction sa Bible? Kaya may mga prerequisite ng Great Commission. Ginatawag nila Great Commission. May mga requirements di. Bago i-preach. Okay? They don't follow the same instructions. They don't operate under the same authority. Hindi. The same authority nga mandated sa ining instruction. Fourth, they don't demonstrate the same signs. Kaya may mga signs and wonders. And panglima, they don't obey the same order of mission. So wala na follow, wala na comply ang proper order sa mission. So gitawag ni siya, like I said, they call it the Great Commission. The Great Commission. But wala nang ka-term sa Bible. In ang Great Commission, tao lang nag-invento sina. Wala kay mabasa nga term sa Bible, Brad. I don't know sa inyo. Pero sa akon, Brad, wala ko nabasa exact word sa Bible gitawag Great Commission. So, kining Great Commission, idea sa tao. No? Siguro sa mga missionaries, mission board, katong mga taga-Amerika pa, gidala sa Pilipinas, pag-abot sa Pilipinas, gitudlo sa mga Bible school, na-adapt sa mga pastor, hasta karon kita pod, abi naton nga ara po ni na ano na punta, na use na punta, na adapt na punta to. Great Commission. Great Commission. Okay? So karon nga gabi aton intindihon kining Matthew 28:19 kang 20, ano ang mga ano diri kung sa Tagalog pa napapaloob, no? Ano ang saklaw niya, ano ang scope niya, ano ang mga requirements niya. So lantaw na to kung ano ang gidemand sa ini nga Great Commission. Now, first of all, mga utod, kining Great Commission, okay, number 1, mga abyan, this teaching is teaching the law. So, number 1, teaching the law. Kining Great Commission ba, nagtudlo ni siya about law. Okay? Now, lantaw na to. Ining Matthew 28, verse 20, lantawan ninyo. Dira sa 20, Brad. Kanang word ra nga, teaching them to observe all things. Teaching them to observe all things. Dira ta mag-focus. Ano nabot silingon ng observe all things? Sundon ang tanang butang. Tumanon ang tanang butang. I-practice ang tanang butang. Amo nabot silingon. So pamangkuton nato, ano ning tanang butang? Nga gihambal ni Jesus Christ, gihatag nga instruction, observe all things. Okay? Basta-basta lang ba na siya, nga word, nga phrase, nga gihambal na, teaching them to observe all things. Itudlo, nga tumanon ang tanang butang. So, unsa maning tanang butang, ano ni siya? So, dapat maintindihan nato. Kaya kung di nato na maintindihan, mahulog tag mikos-mikos ini. Ang balaod, ang kingdom gospel, ibutang ta sa grace, ang grace ibalik ta dito. So,
Ang tawag ana Brad, mad ang tawag, mad. Mix up doctrine, MUD. So dapat klaro ni sa aton. Kay kung dili ni Brad, may mga magwali diri o kaya basin kita pod diri sa pulpito, mali aton pagintindi, abi nato applicable ni sa atong panahon karon. Para sa ato ni nga kaman gihatag karon. So dapat naara kita clear understanding about kung ano ang butsilingon sa Great Commission. Now, nga nahambal ko ni nga ini nga Great Commission nagatudlo about balaod, about law. Okay. Now, ari mga kaabiyanan, ano ang gitudlo ni Jesus Christ? Kay part man ni kaning Matthew 28, part Matthew po man gyapon ning chapter 28. Now, atras ta gamay, ano ang teaching ni Jesus Christ sa chapter 5? Sige. Chapter 5. Ano ang teaching ni Jesus Christ? Hindi man pwede naton nga hambalon nga kay final chapter na, hindi ni siya upod sa Matthew. Matthew gyapon. Okay? Verse 17. Ano hambal ni Jesus Christ? Gi-question siya diri. Or anong hambal niya? Verse 17. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to what? To fulfill. So siling niya, why ako nagkari para gubaon ang balaod o kon ang mga propeta? Kundi nagkari ako para hindi ako nagkari para to destroy, but to fulfill. So wala giguba ni Jesus Christ ang law. Ano ni nga law? Ano ni nga law ang gina-refer niya diri? I come to destroy the law. Think not that I am come to destroy the law. Of course, the law of Moses. Balaod ni Moses ang iyang gina-refer diri. Verse 20, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. So, ambal niya diri, verse 18, nga langit kag lupa magtaliwan, madula, apang wala sang jot, jot means gamay nga kurit or apostrophe, title, pinaka-smallest na siya nga letter sa Hebrew, Brad. Pinakagamay na siya nga letter. Kung baga, kurit lang, apostrophe, or colon, semicolon, amon ang tawag nila da, title or jot, shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. So, tanan nga balaod, tanan nga nakasulat, hindi pwede palampason. Dapat i-comply, dapat sundon. Hello? Ara pa kita? All be fulfilled. So, si Jesus Christ, aton makita, biskan ang pinaka-minute detail, mga abiyan, very important. That's why, siling yadra, verse number 18, for verily I say unto you, of 19, whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men, so be, so he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Verse 20, for I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Aton makita dira sa verse 20 nga ang pag-obey sa law, pag-keep sa law, pirti ka importante. Nga man mga utod. Kay dapat matupungan mo ang righteousness sa Pharisee kag scribes bago ka daw makasulod sa kingdom of heaven. So ang pag-obey sa law, client, nagbehave ba? Very strict. Para ba ta?
ang scribes kag Pharisee gi-consider nga pinaka-highest, sila ang naga-fulfill sa law. Sila ang example sa pag-obey sa law. Ining mga Pariseo kag scribes. Scribes means mga writer. Sila ning gasulat sa law. Mga kabyanan. Kag siling niya diya, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Hindi makasunod sa gingharian sa langit kung hindi nila matupungan ang righteousness sa mga scribe and Pharisee. Kung diri aton makita nga dapat gyud nila i-keep ang law, i-comply ang law, batas ni Moses. So gitudlo, gi-encourage si Jesus Christ nga i-obey nila ang law. Okay? So chapter 5 aton makita dira. Sunod, verse 23, Brad. Verse 23. Chapter 23. Chapter 23. Chapter 23, verse 1, 2, and verse 3. Then speak Jesus to the multitude and to his disciples, saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Verse 3. All therefore whatsoever they bid you, observe. That observe and do. Nakita nyo? Humbly Jesus Christ. All therefore, verse 3, whatsoever they bid you, observe. Ano nga butang ginsugo sa inyo, tumano ninyo. That observe and do. So kanang word rabad, underline, that observe and do. So gihambal ni Jesus Christ, anong gihambal sa inyo sa balaod ni Moses? Anong gihambal sa inyo sa mga scribes? Anong gihambal sa inyo sa mga Pharisees nga nagapungko sa pulungkuan ni Moses? Or ginatawag dira mga abiyan nga synagogue. Dito sila gatapok, dito sila gasimba, ga-worship. Ambal ni Jesus Christ, whatsoever the video, observe. Ano ang gihambal nila, mga Pharisee? Ano gihambal sa scribe? Sundan ninyo. Tumano ninyo. So si Jesus Christ, aton makita diri Brad, ini nga verse nga nagsugo nga tumanon ang balaod. Amen? Okay? Now, ano na siya? Si Jesus Christ ang naghatag sa instruction sa iyang mga disciples. Chapter 10. Chapter number 10. Chapter 10. Look at verse 5. Verse 5. This 12, Jesus sent forth, ginpadala niya, gisend out niya ang 12. Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans, enter ye not. Anong instruction, Brad? Hindi magsulod sa mga dalan o magkadto sa lugar sa mga Gentiles, ag even syudad sa mga taga-Samaritan. Hindi ka mo magkadto, di ka mo mag-preach dito. So diri ginbawalan ni Jesus Christ ang mga 12 disciples nga hindi sila magkadto sa duog sa mga Gentiles kag Samaritan. Ining mga Samaritan mix di sila. Gentile kag Jews. Mga mix nga Hudyo, mix Gentiles. So even though nga kining Samaritan may pagka-half sila, 50-50 lang pagka-Hudyo, gibawalan gyapon sa Ginoo nga di pwede magkadto sila dito kag magwali. Even though may blood sila nga gamay o katunga nga may pagka-Hudyo. Pero aton makita nga ang instruction ni Jesus Christ di pwede magkadto ang mga disciples. Hello, ara pa kita? Okay? Verse number 6, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Nakabalo na kita sina. So klaro dire, instead siling ya, kadto kamo sa lost sheep of the house of Israel. Ibig sabihin, the 12 tribe. Verse 7, and as ye go, preach saying, the kingdom of heaven is
at hand. So, muna ang instruction ni Jesus Christ sa iyang mga disciples. Now, modern Christianity does not teach believers to obey the Mosaic commandments. So, kabalo kita karon na wala sang isa ka mga pastors and even missionaries nga nagtudlo sa aton panahon subong nga i-obey ang Mosaic commandments. May nabatian ba kamo? Nga missionary, pastor, nga nag-preach nga aton i-obey kung anong gihambal sa mga tudlo ni Moses, ano ang instruction ni Moses, aton sundon, aton tumanon. Wala ka makita, wala ka mabatian. Okay? Ang ila lang gikuha, Great Commission. Nga kining Great Commission, amo na ni ang pag-preach karon sa gospel. Okay? Kag ang Great Commission, amo ganida, gospel, imbes na yun, i-connect na yun nila dito sa gospel sa atong panahon karon. Okay? Kag ano nga mga gospel ang ilang ang gamiton dayon? Of course, damo. John 3:16, John 14:6, ano pa? John chapter 3, 3-5, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. O ano pa nga mga verses ang gamiton? Acts 1:8, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, amo yung mga verses na usually ginagamit sa mga modern pastors kag missionaries subong. Kung maghisgot sila sa ginatawag Great Commission. Okay? O, naintindihan pa? Ara pa kamo? Nasundan nyo ang flow sa aton nga diskusyon? So, ginatagaan ko lang kamo sang foundation, mga kabiyanan, nga kining Matthew 28, ang teaching ani about law. Wala ni naghisgot about grace. Kabalo kita, Matthew, Mark, Luke, John is part of the law. Although, ini nga time, napatay na si Jesus Christ, pero ang instruction para sa Hudyo, para sa 12 disciple. Okay, later on, ato na siya makita. Okay? They instinctively know those things aren't binding today. Okay? So, hindi na siya binding para sa aton panahon subong. Now, ano ang preaching the kingdom? The kingdom gospel. Ano ang upod sa kingdom gospel? Ano ang unod sa kingdom gospel? Siguro, kabalo na kita, na-discuss ko na rin, mga kabiyanan. Pero magsilig ang kingdom gospel, kaya ang Matthew 28, no doubt, mga abiyan, kingdom gospel pa ni. Amen? Kingdom gospel ni, Matthew 28, ini ginatawag nga Great Commission. Nabilong ni siya sa gospel kingdom or kingdom gospel. Now, kung maghambal kita about the kingdom gospel, ano ang message? Ano ang requirements? Ano ang dapat himuon? Number 1, nag-require of repentance. Amen? Kailangan sila mag-repent. Kailangan ang mga Hudyo mag-repent. Kailangan ang mga preacher, sila Peter kag iban, iwali nila repent about repentance. That's why, kabantay ka mo, si Jesus Christ nag-preach about repentance. Si John the Baptist nag-preach about repentance. Kulang ta oras kung isa-isa ho naton. Okay? But number 1, ano ang unod sa gospel kingdom? First, repentance, kailangan sila mag-repent. Number 2, faith in Jesus as the Son of God. Dapat hindi lang sila mag-repent, mag-change sila mind about kung sino si Jesus Christ. Ikaduha, mag-believe sila that Jesus Christ is the Son of God. Kaya may mga Hudyo nga wala pa sila na-convince, di sila magpati nga si Jesus Christ amo ng Misaya. Di sila magpati nga si Jesus Christ amo ang anak sa Dios. That's why, kabantay ka mo, ano ang pamangkot, Brad, ni Philip sa eunuch bago niya gibaptize? Acts chapter 8. Thou believest that Jesus Christ is the Son of God? Amen? Anong sabat, Brad, sa eunuch? Chapter 8.
Lantawa, chapter 8 sa book of Acts, Brad. Bago gibaptize ni Philip, lantawa. Ano ang iyang requirements? Ano ang pamangkot ni Philip sa iya? Okay? Ara pa kita? Alright. Lantawa. Okay. Verse number ano? Verse number 37. Verse 37. And Philip said, Believest with all thine heart that mayest. And he answered and said, okay, verse number 36. No? And as they went on their way, they came a certain water, and the eunuch said, See, here is water, what doth hinder me to be baptized? And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. No? So diri mga abyan, gi-declare sang eunuch nga si Jesus Christ is the Son of God. So amo na ang isa sa requirements nga dapat ma-declare sa isa ka tawo bago siya i-baptize. That's why sa verse 38, ginbaptize siya ni Philip because he believed that Jesus is the Son of God. So the same sa preaching sa mga disciples, sa 12 disciples, dapat magtuo sila, dapat i-declare nila that Jesus is the Son of God. Amen? Son of God. Patihan nila. Otherwise, di sila pwede nga masave. Otherwise, di sila pwede nga mangin follower o believer sa ni Jesus Christ. So, faith in Jesus as the Son of God. Aside sa repentance, kailangan nila magtuo sa ligad nga si Jesus Christ is the Son of God. Ikaduha, o ikatatlo mga abyan, sa preaching sa gospel kingdom or kingdom of the gospel, upod man ang ginatawag water baptism. Okay? Water baptism. Requirement sa ila nga mag-undergo sila sang water baptism. That's why, sa Matthew, Mark, even sa Book of Luke, makita mo gidra, damo mga account, mga verses bad, nga nag-require sang baptism. Amen? Okay? Mark chapter 1, verse 4. Mark 1:4. Mark 1:4. All right. Verse 4, John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remissions of sins. Take note. He preached the baptism of repentance for the remission of sins. So si John Dre nagpang-baptize para ano ang purpose sa baptism? For the remission of sins. Para mapasaylo ang ilang sala. Okay? Mahugasan ang ilang sala. Marimit, kumbaga. So requirement yan ang baptism. Okay? Sa ilang salvation. Part sa ilang salvation is baptism. The same gyapon sa Acts 2:38 si Peter. Although ini siya Brad, transition period pa di. Ini siya patay na si Jesus Christ, nag-ascend na si Jesus Christ sa langit, post crucifixion na ni. Baga after the death of Jesus Christ. Pero like I said, may transition period pa. Hindi pa totally ang grace dayon. Wala diretso na pagkapatay ni Jesus Christ, nabalaan na nila dayon gospel of the grace na. So may mga tao nga abi nila under the law pa. Kaya ang ilang preaching under the law pa. Kaya si Peter Dre, ang iyang preaching is gospel kingdom. Okay? Gospel kingdom. Okay? 2:38. So again, ano ang content sa kingdom gospel? Repentance. Ikadua, faith in Jesus as the Son of God. Ikatatlo, water baptism for the remission of sin. And ano pa, mga kabiyanan?
expecting the Messiah's earthly kingdom. Mag-expect sila sa Messiah. They have to believe, no? Kag magpati man sila sa earthly kingdom. Acts 1:6. Anong hambal rin? Acts 1:6. Acts chapter 1 verse 6. Amo na rin pag-asin ni Jesus Christ. Pagbalik sa iyamay. Verse number 6. When they therefore were come together, they asked of him, ang iyang mga disciples, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? Kingdom to Israel? So namangkot sila, nga Lord, imo ba, magbalik ka ba, kag imo i-restore ang kingdom sa Israel? So amo ni ginatawag Messianic kingdom. No? So abi nila nga ang pagbalik ni Jesus Christ, okay, pag abot niya dito, pagkari niya sa kalibutan, amo na tong pag-restore niya sa kingdom. Pero hindi pa to. Sa millennium pa mga kabiyanan. So nag-expect sila nga may kingdom, earthly, katong Davidic kingdom mga kabiyanan. Davidic kingdom. Alright? So hindi na siya. So klaro mga oto, this gospel is not Paul's gospel. Okay? Ang Matthew chapter 28, hindi na para sa aton. Kadang sugo dira nga observe. Okay? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Hindi na siya para sa ato, nga dapat nato ni observe. Okay? Ano to siya? Ano nang all things dira? Ang all things dira, amo na siyang upod ang repentance. Ang all things dira, upod ang faith in Jesus as the Son of God. Ang all things dira, upod ang water baptism. Agod mapasaylo ang ila sala. Ang all things dira, upod nga mag-expect sila nga someday, there will be a coming kingdom. Nga si Jesus Christ mismo, i-restore niya, kag mahimo siya brad nga king in the throne of David sa Jerusalem. Okay? Mga kabiyanan. So like I said, ining mga pastor subong or mga missionaries, okay, nahulog mga abiyan nga hybrid gospel. Nga man, ginatawag nila nga symbolic baptism. No? Gi-spiritualize nila ang kingdom. In fact, may mga teaching karon nga ang church karon daw amo niya ang extension sa Israel. Okay? So kay wala natapos ang Israel, mga abyan, so kita karon ang modern day Israel. Kita mo na? Modern day Israel. Ang church. So continuation kita daw sa Israel. So gi-spiritualize na nila brad. Symbolic kita sa Israel. Amo nang dangerous nga teaching. Amo na nga kung ano ang promise sa Israel, i-claim po nila. Kay symbolic ka sa Israel. Extension sa Israel. Continuation sa Israel. So dapat may klaro kitang understanding. Kay kung wala tayo proper understanding, brad, kung wala ta sang idea about rightly dividing, mapati po ta, kung possible madala ta nga maghambal ta nga extension ta or continuation ta subong sa Israel. Now take note, sa Bible, tatlo brad. Okay? Tatlo ka grupo ang gihambalan sa Ginoo. The church, sunod. The Jews, okay, Israel, mga abiyan, tapos Gentile and church. Okay, amo na ang giadresan. So ibig sabihin, tatlo ka grupo. So iba ang Israel, iba ang church. Nalipat ko sa exact verse, pero may verse brad nga sa sulat ni Apostle Paul, I think 1 Corinthians, nga 3 groups, katong na-mention, ang Israel, the church, don't offend. Amo pa itong paghambal? Nga be careful nga hindi mo ma-offend. The church of God, okay, Israel or Jew, and then the Gentile. So hindi mo pwede brad,
nga i-connect o i-symbolize ang Israel sa church. Hindi mo pwedeng i-mix. Church is different from Israel. And Israel is distinct from the church. Iba ang church, iba ang Israel. Hindi mo pwedeng i-symbolize. Hindi mo pwedeng i-spiritualize. Nga ang Israel, ang church, himuon mong i-interchange mo. No. Hindi pwede mga abyan. Oh? A partially law-based discipleship model. Oh? Hindi pwede. So partially law-based discipleship, may upod nga law. Partial, 50-50. But none of them actually preach what Peter was sent to preach. So tandaan na to, ining Matthew 26, mga utod, wala ni siya nag-mention about grace. Hindi ni siya gospel of the grace of God. Ining Matthew 28, ining ginatawag Great Commission, this gospel speaks about gospel of the kingdom. Kag ang gospel of the kingdom, iba ang ilang nga gospel. Iba ang object sa ilang nga gospel. Iba ang object sa ilang faith. Ang object sa ilang faith, kailangan may repentance. Ang object sa ilang faith, ano to, Brad? Okay? Kailangan faith in Jesus as the Son of God or Messiah. Kailangan magpabaptize sila. Water baptism, literal nga water. Kailangan mabaptize. Now, pamangkot. Amo ba na ang aton nga ginaprit subong? Amo ba na ang aton iwali subong nga kailangan ka magpabaptize para ma-save? Kailangan ka ba magpati nga si Jesus Christ is the Son of God? Kung magsulwining ta, amo ba na ito ihambal? Brad, mag-believe ka nga si Jesus Christ, Son of God, para ma-save ka. Amo ba nang makasave sa ato? Patihan mo nga si Jesus Christ, Son of God, enough ka na ma-save? Mag-repent ka para ma-save ka? Like I said, ang biblical repentance, mga utod, hindi magbiya sa sala, magtalikod sa sala, maguntat sa sala. Again, ang repentance sa Bible, the same pa rin, a change of mind. Nga dapat ang mga Hudyo, mag-repent sila, nga dapat usbon nila ang ilang pagkilala sa Ginoo. Nga si Jesus Christ, hindi lang ordinary nga tao, but Jesus Christ is the Messiah. Amo nang biblical repentance nga gi-mention sa Bible. Amo nang repentance giwali ni John the Baptist, repentance gi-preach ni Jesus Christ. Nga iba ila pag-intindi. O dapat kilalahon nila si Jesus Christ as the Messiah. Now, another thing. Aton makita first, number 1, ang Great Commission, it is a teaching that teaches about the law. Teaching di siya, Brad, about the law. Okay? Klaro? Now, remember, Brad, hindi data under the law subong. Okay? We are under grace. Amen? So, therefore, kining Matthew 28, kay teaching man about the law, hindi ni siya para sa aton. Okay? Ikaduha, kini siya mga utod kay teaching about the law. Of course, ang gospel dili, hindi gospel of the grace of God. Gospel of the kingdom. So, since gospel of the kingdom, hindi po rin para sa aton. Kay iba ang object of faith dire. Ikatatlo, pag naghambal ka, Brad, nga Great Commission, dapat mag-start sa Jerusalem. Amo ng requirements. Dapat sa Jerusalem sila mag-umpisa. Kay amo ng requirements sa Great Commission. Okay? Lantawa, Luke 24:47. Anong instruction ni Jesus Christ? Luke 24:47. Luke 24. 24. Look at verse number 47. 47, let's read. Ready? Go. And that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning where? At Jerusalem. At Jerusalem. So ang requirements, kung mag-start sila sa Great Commission, dapat mag-umpisa sa Jerusalem. Dito sila mag-start og soul winning, dito sila mag-start about preaching. Hindi pwede nga magkanto sila sa ibang nga lugar nga wala nag-start sa Jerusalem. Requirement sa Jerusalem sila mag-umpisa. Dito sila ang ilang starting point bago sila magkanto sa ibang nga lugar. Ang pamangkot ba karon mga misyonary? Natuman ba ni?
Oh. Bago ka magkanto sa Africa, bago ka magkanto brad sa Asia, sa Europe, o diin pa na ang mga mission field, dapat mag-umpisa ka anay sa Jerusalem. Kaya mo ng requirements. Otherwise, hindi ma-consider, brad, nga Great Commission, ang ilang commission, kung hindi nag-start sa Jerusalem. In other words, invalid kung wala sila nag-start sa Jerusalem. Kaya ang instruction, beginning at Jerusalem, bago all nations. Kagang all nations, hindi di all nations. Katuning mga Israelite, brad, nga mga tao na ara sa palibot outside sa Israel. Oh, hindi ni siya country kaning all nations, kundi mga Hudyo ni nga nag-scattered sa iban-ibang nga mga lugar. Okay? So aton makita diri nga dira pa lang nga instruction, wala na napati, wala na nasunod. Kining beginning at Jerusalem. Because ang requirement sa Great Commission, the mission had to start in Jerusalem. Again, Acts 1:8, the same instruction. Acts 1:8, very famous man eh. Okay? Popular man ni gyapon ginagamit sa mga missionary ining Acts 1:8. Pero wala na intindihan ano ang butsilingon ning Acts 1:8. Ang ginasunod lang diri, ye shall be witnesses. Batano hambal diri, but ye shall receive power. After that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both, first lang tawa, in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. You see, ano ang pinaka-starting point? Jerusalem. Why siya naghambal diretso sa Judea, diretso sa Samaria, diretso sa uttermost part of the earth? Wala. Hindi accident or coincidence nga gibutang dira brad sa Bible, even gi-mention ni Jesus Christ, Jerusalem. So dira gin mag-start sa Jerusalem ang misyon. Bago sila magkanto sa ibang nga lugar, bago sila mangin witness, bago anay, dito anay sila brad, mag-start sa Jerusalem. Dito anay sila mag-start sa pag-witness sa Jerusalem. Bago Judea, bago Samaria, mag-start sa Jerusalem. Amen? So munang instruction sa Great Commission. Hindi na sila, invalid ang ila paglakat kung wala sila magsunod bad sa instruction ni Jesus Christ. Ye shall be. Do you believe? Acts 1:8, pulong ni Jesus Christ? Oh, amo man yung last word niya bago siya nagkayab. Oh, pwede mo basahon na drabran. Amo ni ang final instruction. Okay. So again, wala gyapon, no? So modern churches absolutely do not begin anything in Jerusalem. Kung nag-start man, siguro diri ka, ano ka diri, tapos nagkanto sa Jerusalem, dito ka nag-mission work. Siguro pwede pa na. Kung dito ka sa Jerusalem, nag-mission field, pwede siguro. Pero kung nag-diary ka sa ibang lugar, wala ka nag-agi Jerusalem, ay hindi pwede. Yet the apostolic pattern for the kingdom program required it because Israel had to be converted first. Nga dapat ang pattern mga utod sa kingdom program nag-require nga dapat sa Jerusalem. Nga man, ano ang kwan? Ano ang implication? Nga naghambal ang Ginoo unahon ang Jerusalem. Amen? Apostleship, Brad? Worship? Okay. The answer is that gusto sa Dios nga ma-convert una ang mga Hudyo. Una sila dapat ma-convert. Amo na ang desire sa Ginoo. Lantaw ra God, Acts chapter 3 verse 19. Acts chapter 3. Kay mga tig-a ganinig ulo ning mga Israelite. Verse 19. Repent ye therefore and be converted. Oh. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord, and he shall send Jesus Christ,
which before was preached unto you. Verse 21, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Okay? Although, kining verse mga abiyan, nagatumod ni siya sa millennium. Kanang times of refreshing in verse number 19. Pero ang desire sa Ginoo nga ma-convert sila. No? Ma-convert sila. Mga kabiyanan. Ara pa, Zechariah chapter 8 verse 23. Zechariah chapter number 8 verse 23. Chapter 8 verse 23. Thus saith the Lord of hosts, in those days it shall come to pass that 10 men shall take hold out of all languages, of all nations, even shall take hold of the skirt of him that is a Jew, saying, we will go with you, for we have heard that God is with you. Okay? So, muli siya ang declaration ni Prophet Zechariah nga ang mga Hudyo tani mo convert, no? Ma-realize nila nga si Jesus Christ is the Messiah, no? Messiah. Mag-believe sila nga ang Savior na si Jesus Christ ara na, no? All they need to do is to believe and to accept their Messiah. Now, so amo ni subong ang ginatawag na ignore, mga kabiyanan. Kay gaman, kabantay mo, ara pa ta? Ang Jerusalem sa mga modern pastors, ibig sadto kita, kay amo ba ni ato na adapt sa tradisyon, kag amo pod gitudlo sa mga Bible school, nga kanang Jerusalem amo na ang himong home church. Ang Jerusalem amo na imong hometown. Hello? Amo nang tudlo. So dapat amo di imo Jerusalem. Oh. Imo simbahan diri ka sa lugar mo. Oh. Sunod, anong sunod sa Jerusalem? Judea. Oh, ano naman ang Judea? Ano, Brad? Silingan. Silingan nga, ano na siya? Kapurok, kabarangay, basta silingan. Amo na ang pag-interpret. Ano sunod sa Judea? Samaria. Ano naman si Samaria? Anong Samaria mo, Brother Michael? Ano naman anong Samaria? Kay ang Judea is ano man, silingan. Kapuro, kabarangay. Anong Samaria? Iban nga island? Iban nga city? Ano na, ibang province? Ano, Brad? Sarangani, Maguindanao, ano man? Sultan Kudarat? And then, ang pag-interpret na yun, uttermost part, amo na itong mission field. Di ba, mo man ang kalabanan? Nga, ang uttermost part daw, amo na ng mission field. Pagkatapos mo sa imo Jerusalem, sunod na sa imo Judea, Samaria, uttermost part na dayon. Amo na ang interpretation nga pagsulwiding o pattern, mga kabiyanan. Amo na ginatawag nga spiritualize. Kaya ini siya ba, hindi mo pwede spiritualize. Literal gini siya. Nga dapat mag-start sa pagsulwining, sa pagwali sa Gospel Kingdom sa Jerusalem Gate. Sunod, kining Judea, lugar gini nga Judea.
May Judea po na, Brad. Part po di siya sa Israel. Hello, amen? Di ba may lugar sa Bible, the Judea, gi-mention? Oh. Samaria, amo na tong another po nga city. Part niya po sa Israel, ang Samaria. Unahan lang niya sa Jerusalem. And then, amo na ang outermost part, outside sa Israel. Oh, outside sa Israel, mga kabiyanan. Oh, hindi pwede nga aton nga spiritualize mga utod, no? Okay? So, kung ato ni spiritualize, magkaroon sang contradiction. Contradiction. Ano pa? Pang-apat, sa Gospel Kingdom, mga utod, una, ano to? Teaches about the law. Number 2, ano ang Great Commission? Chapter 28. Preaching is, the gospel is, kingdom gospel. Ikatatlo, ano siya bad? The mission had to start in Jerusalem. Kailangan dito mag-start anay sa Jerusalem. Literal ha? Literal. Dito sa Israel mag-start bago ang ibang lugar. And, ikaapat, signs and wonders were required. Kailangan may mga signs and wonders sa mga apostol na dapat nila sundon, kag dapat nila i-observe. Mark 16:17. Lantawa, Mark 16:17. Okay, umpisa ta verse number 15. Mark 16, verse 15 to 17. O 18. Verse 15, ready? Go. And he said unto them, go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Okay? Kita nyo, Brad? So, damo pa ng mga requirements after sa verse 15. Harap pa ta? Ang problema, kay kadamuan sa mga pastor karon, kay mga missionary, ang ginakot lang nga verse 15. Tama? Verse 15 lang. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Dira lang hasta. Nga kadto sa ibang lugar, muwali, kag iwali ang gospel. Pero why sila kabalo, nga damo pa may verse 16 pa? Ano ang requirements verse 16? Kailangan magpabaptize para ma-save. Tapos ano pa, verse 17, Brad? Ara pa. Before sila maglakat, kag magwali sa gospel, dapat may signs anay nga magsunod sa ila. Oh, verse 17, and these signs shall follow them that believe. Dapat makita ni sa mga apostol. Dapat ara ni sa mga apostol. Dapat ara ni sa mga disciple. Ano ni siya nga mga signs? Hindi di siya optional. Hindi di siya optional mga utod. Hindi po di siya sometimes. Okay? Kundili, obligado sila. Number 1, there must be healings. Dapat may healing sila. Lantawa, verse number 17. And the sign shall follow them that believe in my name, shall they cast out devils. Oh, mag-cast out silang mga devils. Pagwaon nila ang mga malaot yung espiritu. Sunod, they shall speak with new tongues. May mga iba silang mga dialect na mahambal. Ano pa? Verse 18. They shall take up serpents. Oh. Mak mo na? There is healings. There is tongues. Anong sunod? There is casting out devils. Ano pa?
there is handling serpents. If they drink, verse 17, in my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents. Pamangkot, brad, gina-practice ba ni? May pahikap daw ng mga pastor karon ba o banakon? Istingin ang maghikap ba? O ipakagat? Kay siling sa Bible, ang proof nga sila pinadala sa Dios, iya sa Dios, kag tuod nga halin sila sa Dios, makita ni anay sa ila. Kabalo sila magpagawa sa mga demonyo. Kabalo sila maghiling. Kag kon pwede sila magpudyot sa mga manog, kag kon kagton sila, hindi sila mapatay. Ano pa? Verse 18. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Kung may hilo ang ilagin inom, biskan gibutangan og hilo bad, hindi sila mapatay, hindi sila maano. Istingin na butang ng hilo, ipainom. Sa karon. Okay? Para mabalaan tagad yung pinadala sa Diyos. Kaya mo ba yan ang requirements, no? Hindi himo nga istorya na to. Amen ba? Verse sa Bible, brad, they shall follow them. Mo silingon makita sa ila. Ang proof sa ila nga sila true disciple of the Lord Jesus Christ. Bago sila mag-preach sa gospel, hamba di direon sa book of Mark. These signs shall follow them. Ang pamangkot karon mga kabiyanan. Ano pa? They shall lay hands on the sick, ilihans nila, and they shall recover. Bad, ilihans lang nila. Ang mga disciples adto, paglihans nila, automatic, instantly bad, mag-ayo sila sakit. Bisan ano klase nga sakit, biskan cancer pa na nga sakit, dying na. Once nalihan sa mga disciples, automatic mag-ayo ang mga tao. Okay? Ang pamangkot, ginahimo ba rin sa mga pastors karon, missionaries? Kanang ga-claim sa Great Commission. Hindi lang tabag-claim sa verse 15. Ang problema, kay sa verse 15 lang, kadamuan sa mga pastors karon, verse 15, go ye therefore, go ye and preach the gospel to every creature. That sounds good. Kaya nga isip na to, nami, gospel. Pero pamangkot, ano nga gospel? So kung imong intindihon ba, tama kalayo. Amen? Wala na sunod. Nga gali, hindi ba upod ang verse 16 to 18? Way gali na sugpod. Basa sa imo Bible, kanang may mga red letter. Halin sa akon ba, verse 15 to 18, nakasulat pula. Amen? Nakasulat pula. But silingon, word ni Jesus Christ. Word ni Jesus Christ. No. Verse 19, so then, after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat on the right hand of God. So, amo gyapon ni Brad. Ining Matthew 28, Brad, 19 and 20, equivalent ni Sir Brad sa Mark 16, 15 to 18, kag Acts 1:8. The same lang na sila. Final word ni Jesus Christ bago sila nagkayag. Okay? Nabanhaw na si Jesus Christ, anibad? Nabanhaw na si Jesus Christ. Alright? Nakuha natin, church? Okay? So, ano ko lang sa inyo mga utod, gitagaan ko lang kamo idea, no? Taking deadly substances without harm. Modern Christianity desperately tries to claim. Some do signs, some don't, some used to, and some don't have. And some spiritualize them. No? Ang iban, mga utod, ang Matthew, ining Mark, ang ipatihan nila, Mark 16:15 lang. Ang Mark 16 to 18, gi-spiritualize na nila. Tagaan na nilang meaning ba? Spiritualize, hindi bang tagaan mong meaning, ang literal, himuon mo nga spiritualize. Nakuha nyo? Hindi na siya literal. Para sa ila, kanang serpent dira, hindi na literal nga serpent.
kanang poisonous dira nga mainom kag poison, hindi na siya nga inumon bugi nga literal nga mahiluan ka. I-change na nila ang pag-interpret. Oh, amo nang danger dira, mga kabiyanan. Basta hindi ka mag-apply sang rightly dividing. Oh, magkaroon gid confusion. Okay? So again, way pa tapos mga kabiyan. Again, kining Matthew brad kita wa Great Commission hindi na para sa aton. Amen? Hindi na applicable sa aton karon. Okay, next Wednesday, aton i-discuss ano ang aton commission. Ang kay dili man gali ang Matthew 28 19-20 hindi para sa aton, ang Mark ano to brad? 15 to 18 hindi para sa aton, Acts 1:8 hindi po para sa aton. So may para sa aton. Oh, so dapat babalaan nato ano tong commission nga para sa aton panahon karon. Okay? So klaro anay mga kabiyanan. Okay? At salamat kita sa Ginoo nga na-open ang aton nga na-open kita sa truth. Amen. Amo ning nag-react si Mrs. Rubia. Tong na-mention ko sila kay Ma'am Ria nga kanang Great Commission di na para sa aton. Kay Israel gihambalan sina. Kag ang gospel dira hindi na king gospel nga para sa aton panahon subong. O dito sila nag-react. Kay lain daw ang doktrina. Kaya sa kadugay daw nga panahon, kanang Great Commission, amo man ang ginabalik-balik sa pulpit sa mga pastor, nganong di na napili para sa atong panahon subong. So amo to nagpa-alburuto sa iya nga lain gid daw ang doktrina. Oh, mga kabiyanan. So basta di ganita maghatag ta conclusion ara pa ta nga wala pa tag-study tapos mamati po ta sa mga taong negative, ang possibility madala kagid. Kung ikaw mismo wala man gi-study. Kag kung ano tong imo nabatian nga naandan mo, tapos kulang ka sa study, oh, ang dating sa imo sounds ano na, cultic teaching. Oh. Pero wala lagi kung gibasa mo lang brad ang Matthew, ang Mark, kada pa lang daan Mark chapter 16 verse 15 to 18, klaro na brad. Kung ikaw may idea ka nga di gina siya para sa aton panahon. Oh, kay may mga signs and wonders pa. May mga healings pa. Ang imo lang ipodyot portion lang katulang 15. Nga hindi mo isugpon ang 16. Nga hindi mo isugpon ang 17. Nga continuation man na verse 18. Nga no ma-offend ka man dito, kada focus ka lang sa verse number 15. Hello, amen? Oh, the same sa Matthew chapter 28, teaching them to observe all things. It doesn't mean all things mga utod, apil na tanandra. May all things nga intended lang para sa Hudyo. Amen? So, I hope na meron tang learning karon nga gabi. Somehow, Brad, okay? Kay kumo nato ni mabatian, Great Commission, Matthew chapter 28. Okay? Go ye therefore and teach all nations, mga kabiyanan. Okay? Kulang aton oras. May mga verses pa ta dapat i-discuss. Pero kulang aton oras. O sige lang, kay hinahinay lang ta. Amen? Kada Wednesday, way matagadali. Kag kung may mga pamangkot pamanta nga kulang pa, ikaw mag-rapture, dito na lang ta mamangkot sa Ginoo eh. No. Kay tanan dito ara ang sabat. Pero dire samtang arita dire amat-amat ta. Mag-learn kita sa pulong sa Dios. Amen. Sige, let's pray, magtindog ta. Let's pray, Father God, salamat Lord sa ini nga gabi. Salamat sa imong pulong. Salamat Lord nga ikaw naga-open sa amon mind, nga mangin open-minded kami. Willing kami Lord mag-learn, willing kami discover sa mga